Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-exciting na prediction tungkol po rito kay XRP. At ito po ay ang posibilidad na siya ay umabot sa presyong $8.89 or higit pa hanggang $35.56 pagsapit daw ng taong 2029. Pero teka, hindi ito basta-basta haka-haka lamang. May data, analysis at saka projection ito na nakabase sa global remittance industry o mga padala ng pera mula sa mga OFWs at migrant workers. Alamin po natin kung bakit si XRP ang nakikitang pinakamalakas na posibleng maging digital asset na mamamayani sa larangan ng international remittances at kung gaano po kalaking oportunidad ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung ano po ang koneksyon ni XRP sa global remittances. Ayan, si XRP ay ginagamit po ng kumpanyang Ripple na gumagawa ng mga solusyon para sa mabilis at murang cross-border payments. Hindi gaya ng ibang cryptocurrencies na ginagamit lang sa trading. Si XRP ay may tunay na gamit sa totoong mundo, lalo na pagdating po sa pagpapadala ng pera mula sa ibang bansa. Ngayon ay bakit po siya ang paborito para sa mga remittance use case? Dahil sa bilis, scalability at mura nitong transaction cost. Yan po ang dahilan. Ang isang transaction gamit si XRP ay tumatagal lamang ng ilang segundo at hindi po kailangan ng energy heavy mining tulad ng kay Bitcoin. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang global remittance market? Ayon po sa pinakabagong projections, ang halaga ng global remittance industry ay lalago mula $782.54 billion noong 2024 patungong $1.067 trillion sa taong 2029. Ibig sabihin ay lumalawak ito taon-taon dahil sa patuloy na pagdami ng mga migrant workers, lumalaking agwat ng ekonomiya ng mga bansa at mas maraming gumagamit ng mobile at saka digital financial services. Bilang isang bansang may milyong-milyong OFWs, natural lamang po na maging interesado tayong mga Pinoy kung paano makinabang ang crypto dito, lalo na si XRP. Ngayon ay sino-sino po ang partners ni Ripple para palawakin si XRP? Ayan. Habang lumalaki po ang remittance industry, si Ripple ay agresibong naghahanap ng mga partnership sa mga bansang may malaking padala ng pera. Kasama na po sa mga ito ang mga bansang Brazil, Mexico, UAE, Saudi Arabia, Vietnam at syempre ang ating bansa kung saan ay ang Pilipinas. Bawat partnership ay tumutulong po kay XRP para ma-integrate sa mga remittance corridors o daluyan po ng pera mula ibang bansa papunta sa mga developing nations tulad ng atin. Ibig pong sabihin, sa bawat transaksyong gamit ang Ripple system, si XRP ang magiging tulay o intermediary asset. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng legal clarity sa US kay XRP? Ayan. Isa pong malaking balita rin ang kamakailan kung saan ang paglinaw po ng regulasyon sa Amerika. Ayon po sa mga balita, hindi na itinuturing na security sa XRP pagdating po sa retail sales. Ibig sabihin ay mas malaya na po ngayon ang mga bangko at financial institutions sa paggamit kay XRP nang hindi nangangambang makasuhan ng US regulators. Ito ay mahalaga dahil kung nawala po ang takot ng mga institutions, mas madali na para kay XRP na ma-adapt ng mas maraming kumpanya sa buong mundo. Ngayon ay magkano naman ang pwedeng abutin ng presyo ni XRP pagsapit po ng taong 2025? Ito na po ang pinaka-aabangan ng lahat.
Ayon po sa ginawang analysis, kung si XRP ay makakakuha ng 25% na market share sa $1.067 trillion na remittance volume sa taong 2029, posibleng umabot po ang market cap ni XRP sa $533.5 billion. Kung i-divide natin ito sa circulating supply na 60 billion XRP, lalabas po ang presyo na $8.89 bawat isa. Ibig sabihin, mula po sa presyo ngayon na nasa $2.22, pwede po itong tumaas ng halos 4 na beses or 4 times. Pero hindi pa dito nagtatapos ang analysis. Yan. Pwede pa ba siyang tumaas ng higit sa $8.89? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, dahil sa tinatawag na demand premium. Kapag tumataas ang adoption at kumpiyansa ng mga tao kay XRP, natural lang na may dagdag na buying pressure. Kung magkakaroon ng tinatawag na 4 times premium, lalabas na ang posibleng presyo ni XRP ay $35.56 bawat isa. Ibig pong sabihin, kung bibili ka ngayon habang mababa pa si XRP, may posibilidad na kumita ka ng higit 1,500% sa loob lamang ng 4 na taon. At ayan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy ay napakahalaga ng remittance. Araw-araw, bilyong halaga ng dolyar ang ipinapadala ng mga OFWs sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya kung sa XRP ang magiging standard na gamit sa pagpapadala ng pera, hindi lang ito makakatulong sa bilis ng serbisyo, kundi makakabawas pa sa remittance fees. At bilang crypto investors, malaking oportunidad po ito. Kung ngayon pa lang ay makaposisyon na tayo sa tamang presyo, malaki po ang potensyal na kita lalo na kung magkatotoo ang mga projection. Bukod pa dyan ay makakabawas ito ng dependency sa mga traditional na padala tulad po ng Western Union o MoneyGram na madalas may mataas na bayad at mabagal pa. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang projection na ito ay hindi pangkaraniwan. Bagamat ito ay speculative, ito ay may basihan. May datos, may trend at may foundation ang forecast. Kung sa XRP ay magtutuloy-tuloy sa kanyang adoption drive, lalo na sa mga developing countries, pwede po talaga siyang maging dominant asset sa global remittance. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito ay dapat tayong mag-all in. Dapat ay meron po tayong tamang research, tamang strategy at risk management. Pero kung titignan po natin ang long-term potential sa XRP, ay may kakaibang position na bihira lamang po dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.